Welcome to Tagalog Bible Voice. Leviticus chapter 6. Kaibigan, dito sa chapter na to parang tinuturo ni God sa mga tao kung paano ayusin ang mga pagkakamali, lalo na kapag may nasaktan o naloko ka. Parang real talk, hindi lang sorry ang kailangan, may action din. Una, may mga kasalanan na may kinalaman sa kapwa, like kung may hiniram ka tapos hindi mo binalik o may nawala sa iyo pero itinanggi mo o nagsinungaling ka para makalamang. Sabi ni God, hindi lang ito simpleng pagkakamali, kasalanan din ito laban sa Kanya. Parang sinasabi niya kung paano mo tratuhin ang kapwa mo, ganun mo rin ako tinatrato. Kaya ang gagawin? Una, ibalik mo kung ano ang kinuha mo. Hindi lang basta ibabalik, dadagdagan mo pa ng 20%. Parang interest o damage fee. Ibig sabihin hindi lang restoration, kundi may effort na itama at higitan pa ang mali. Ang ganda ng principle, no? Hindi sapat ang sorry, kailangan may pagbabago at pag-ayos. Tapos, magdadala ka ng offering sa pari, isang lalaking tupa na walang kapintasan. Ito yung way para maayos din ang relationship mo kay God. Parang dalawang direction. Ayusin mo sa tao, ayusin mo rin kay Lord. Sunod naman, napunta tayo sa mga pari. May instruction si God tungkol sa burnt offering. Sabi niya, yung apoy sa altar dapat hindi na mamatay, tuloy-tuloy lang. Parang simbolo ito ng devotion na hindi napuputol. Imagine mo parang ilaw sa bahay na hindi pinapatay, constant presence ng Diyos. Tuwing umaga, lilinisin ng pari ang abo ng offering, tapos ilalagay sa tabi ng altar at ilalabas sa malinis na lugar. May sistema, may kaayusan. Parang sinasabi ni God, kahit sa maliit na bagay, maging maingat at organized kayo. May detalye pa nga tungkol sa suot ng pari. Magpapalit siya ng damit kapag maglalabas ng abo. Ibig sabihin, may respeto at distinction sa mga gawain. Hindi pwedeng halo-halo lang. Parang sa buhay natin, may tamang paraan at tamang attitude sa bawat ginagawa. Tapos may instructions din sa grain offering. Ito naman ay pagkain na inaalay kay God. Parte nito kakainin ng pari, pero dapat sa banal na lugar lang. At bawal itong lagyan ng lebadura. Parang walang shortcut o shortcut fermentation. Pure, simple, walang halong pandaraya. May special offering din para sa mga pari mismo, parang daily dedication nila kay God. Araw-araw, kalahati sa umaga, kalahati sa gabi. Parang sinasabi, hindi lang minsan ang commitment, araw-araw. Isa pang interesting, yung sin offering. Kapag inala ito, sobrang holy. Kahit anong mahawakan nito, nagiging banal din. Pero may warning. Kung mapatakan ng damit, kailangan itong hugasan sa banal na lugar. At kung clay pot ang ginamit sa pagluluto, sisirain na ito pagkatapos. Pero kung bronze pot, huhugasan lang. Parang lesson dito. May mga bagay na kayang linisin, pero may iba na kailangan talagang i-let go completely. At yung dugo ng offering, kapag dinala sa loob ng tent para sa atonement, hindi na ito pwedeng kainin. Susunugin na lang. Ibig sabihin, may mga bagay na exclusive lang para kay God, hindi para sa tao. Sa kabuuan, kaibigan, itong chapter na to parang nagtuturo ng dalawang malaking bagay. Una, responsibility. Kung nagkamali ka, ayusin mo ng buo, hindi kalahati lang. Pangalawa, reverence. Lahat ng ginagawa para kay God, may tamang paraan, may respeto at may consistency. Parang simpleng message, ang totoong pagsisisi may kasamang gawa. At ang relasyon kay God, hindi lang pakiramdam, kundi disiplinadong pamumuhay araw-araw. Welcome to Tagalog Bible Voice. Leviticus chapter 7. Kaibigan, dito sa chapter na to, parang mas lalo pang dinetalye ni God kung paano gagawin ang iba't ibang offerings, lalo na yung guilt offering at fellowship offering. Parang instruction manual talaga, pero kung isipin mo, may heart din sa likod ng bawat utos. Simulan natin sa guilt offering. Sabi ni God, most holy ito, ibig sabihin, sobrang espesyal. Yung hayop, doon din papatayin kung saan pinapatay ang burnt offering. Tapos yung dugo, iwiwisik sa altar. Yung taba, lahat ng pinakamasustansya at pinakamaganda iaalay kay God. Parang sinasabi, ibigay mo yung best part mo kay Lord, hindi yung tira-tira. Yung karne naman, mapupunta sa pari. Pero hindi kung saan-saan kakainin, dapat sa banal na lugar lang at lalaki lang na pari ang pwedeng kumain. Parang may exclusivity, hindi dahil madamot si God, kundi dahil may order at holiness. Interesting fact dito, parehong rules ang guilt offering at sin offering pagdating sa pagkain, parehong napupunta sa pari. Parang compensation din ito sa kanilang serbisyo. Hindi sila basta volunteer, may provision si God para sa kanila. Ngayon punta tayo sa fellowship offering. Ito naman yung parang celebration meal, para itong handaan kasama si God. Pero may tatlong klase. Una, thanksgiving offering. Ito yung parang thank you Lord moment. May kasama itong tinapay pero hindi lang isang class. May unleavened bread, walang yeast,
may halong oil, at meron ding tinapay na may yeast. Ibig sabihin, iba-ibang klase ng handog, parang iba-ibang paraan ng pagpapasalamat. Pero may catch. Kailangan kainin agad sa araw na inalay ito. Walang take home. Parang sinasabi, celebrate now, be present. Huwag ipagpabukas ang gratitude. Pangalawa, vow offering, kapag may pinangako ka kay God. Pangatlo, free will offering, kusang loob, walang pilitan. Sa dalawang ito, pwede pang kainin hanggang kinabukasan, pero pag umabot ng third day, bawal na sunugin na. Kapag kinain pa, hindi na ito tatanggapin ni God. Parang expired na, hindi na acceptable. Ang ganda ng comparison dito, parang pagkain sa ref, may tamang panahon lang para kainin. Kapag lampas na, hindi na healthy. Ganon din ang offering, may tamang timing at sincerity. May warning din, bawal kumain ng karne na nadumihan. At kung ang isang tao ay unclean, tapos kumain ng holy offering, grabe, cut off siya sa community. Ibig sabihin, hindi pwedeng casual lang ang paglapit kay God. May respeto, may preparation. Isa pang malinaw na utos, bawal kumain ng taba at dugo. Kasi ang taba ay para kay God, at ang dugo ay simbolo ng buhay. Kahit saan ka pa nakatira, bawal ito. Parang sinasabi, may mga bagay na hindi para sa iyo, igalang mo. Tapos, may bahagi rin para sa pari sa fellowship offering, yung dibdibs at kanang hita, right thigh. Iwawave at ialay muna kay God bago ibigay sa pari. Parang symbolic na galing ito kay Lord pero ibinibigay niya sa kanyang lingkod. At ito ang maganda, kaibigan. Malinaw na sinabi na ito ang permanent share ng mga pari, parang sweldo nila sa paglilingkod. Mula pa nung araw na sila ay itinalaga, ito na ang sistema. Sa dulo, parang summary, lahat ng ito, burnt offering, grain offering, sin offering, guilt offering, at fellowship offering, ibinigay ni God kay Moses sa Mount Sinai para ituro sa Israel. Hindi ito random rules. Ito ay structured way para makipag-relate ang tao kay God. Kung iisipin mo, ang core message ng chapter na to, ang relationship kay God ay may celebration, may responsibility, at may boundaries. Parang isang magandang samahan, may pasasalamat, may commitment, at may respeto. At sa lahat ng ito, ang tanong lang, kapag nagbibigay tayo kay God, binibigay ba natin ang best natin o yung natitira na lang?